Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakahuling update natin sa lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, ika-11 ng Agosto taong 2025. Sa kasalukuyan, ang mino-monitor natin na bagyo sa labas ng ating PAR na may international name na Podal ay pumasok na sa ating PAR. Dahil nasa loob na po ito ng ating PAR, pinangalanan na po natin ito sa local name na Goryo, na pangalawang bagyo na nabuo sa buwan ng Agosto. Huling namataan po itong bagyong si Goryo sa layong 758 kilometro silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang sustained wind na umaabot sa 185 kilometers per hour, habang ang gustiness o pagbugso ay umaabot sa 205 kilometers per hour. May pagkilos po ito pakanluran na may bilis na 15 kilometers per hour. Samantala, balikan po natin ang huling track natin bago ito pumasok ng ating PAR. Makikita po natin na nasa boundaries ito ng ating PAR at sa nakalipas na mga oras ay pumasok na po ito. Base po sa huling nilabas ng Pag-asa na track sa posibleng daanan ng bagyong si Goryo, lalapit ito sa Batanes bago ito lumabas ng PAR. Sa kasalukuyan, makikita natin na sa pagsapit ng 8 AM ng umaga, nanatili pa rin ito sa kanyang lokasyon. Samantala, sa mga susunod na oras ay unti-unti na itong lalapit sa ating bansa na may category pa rin at typhoon category na siyang magdudulot ng malakas na hangin at mga pag-ulan, lalo na sa Hilagang Luzon. Base pa rin sa nilabas na track ng Pag-asa, tatawid ito sa Hilagang Luzon na posibleng dumaan sa Babuyan Group of Islands at Batanes sa pagsapit po ng ika-13 ng Agosto hanggang 14, pagsapit naman po ng ika-15 ng Agosto hanggang 21, inaasahan natin na nakatawid na po ito sa ating bansa at nasa kanlurang bahagi na po ito. Base po yan sa climatological track ng Pag-asa, nakaparehas din noong una na babala na may mga dadaan na bagyo sa Hilagang Luzon na tatawid ngayong buwan ng Agosto. Siyang makikita po natin sa mga track na inilabas ng Pag-asa na tumutugma naman sa parating na bagyo na si Podal o Goryo, na posible po ang pagtawid sa Hilagang Luzon. Nasya po natin pinaghahandaan na magdadala ito ng malubhang pinsala kung tatawid po ito ng Hilagang Luzon. Dahil kung tatawid po ito ng Hilagang Luzon, magdudulot ito ng malakas na hangin at mga malalakas na pag-ulan na magdudulot naman ng pagbaha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mabundok na lugar. At kung lumapit po ito o tumawid, posible din na hilahin ito ang hanging habagat na nagmumula naman sa kanlurang bahagi ng ating bansa na makaapekto naman sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya manatiling maging alerto ang ating mga kababayan sa mga posibleng epekto ng bagyong si Goryo dahil alam naman natin na ang ating mga kababayan ay hindi pa nakakabangon sa pinsala na dinulot noong nakaraang bagyo na nagdulot ng malawakang mga pag-ulan at pagguho ng lupa na marami ang napaulat na nagkasakit ng leptospirosis dahil sa maruming tubig na dulot ng baha. Kaya naman, kahit hindi ito maglandfall sa kalupaan, malaki pa rin ang epekto nito sa ating bansa dahil sa malakas na ulan at hangin lang na dulot nito ay mapaminsala na dahil sa pagkalubog ng ating mga pananim o paglubog ng ating mga kababayan sa baha. Kaya pinapaalalahanan po natin ang ating mga kababayan na maging alerto pa rin po anumang oras dahil sa may mino-monitor po tayo na bagyo na lalapit sa ating bansa na siya ring magpapalakas ng alon sa karagatan na lubhang mapanganib sa mga kababayan nating mangingisda. Lalo na sa silangang bahagi ng Luzon at Hilagang Luzon na siyang dito lalapit ang bagyong si Goryo. Kaya maaga pa lang ay inaasahan na po natin ang ating mga kababayan na sa mga susunod na oras o araw, maaari ipagpaliban po muna ang paglalat sa silangang bahagi ng Luzon at Hilagang Luzon dahil sa may inaasahan po tayong bagyo na palapit na siyang magpapalakas ng alon sa karagatan. Samantala, hindi lamang bagyo ang maaaring makaapekto sa ating bansa dahil kasalukuyan pa rin umiiral ang hanging habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa na magdudulot po ng mga maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan sa ating bansa. Posible din po na sa paglapit ng bagyo sa Hilagang Luzon o pagdaan ay hilahin po nito ang hanging habagat na siyang apektado ang Hilaga at Kanlurang Luzon dahil sa magdudulot ito ng malakas na hangin at mga pag-ulan na lubhang mapanganib. Kaya lubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan sa mga posibleng mangyayari sa mga susunod na mga oras dahil anumang oras posible ang paglakas at paglapit ng bagyo sa kalupaan. Kaya naman, para sa ating mga kababayan, manatiling antabayanan ang mga ilalabas po natin na updated sa mga bagong ulat panahon. Para maging updated po kayo sa mga bagong ulat panahon, paki-subscribe po ang aming YouTube channel para ma-notify po kayo sa mga bagong ulat panahon. Paki-click po ang all bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod na update patungkol sa bagyong si Goryo at sa mga lagay ng panahon sa ating bansa.
At paki-like and share po para marami po tayong maabisuhan ng mga kababayan natin. Dahil sa pag-share natin, marami tayong masasagip ng mga kababayan dahil sa palapit na kalamidad na maaaring magdulot ng pinsala sa ating mga kababayan. May malaking tulong po tayo sa ating mga kababayan na mabahagian ng impormasyon upang makapaghanda sila sa parating na bagyo o kalamidad na maaaring makapinsala ng kabahayan at mga pananim, na lubos tayong lahat ang apektado ng ekonomiya na ikinabubuhay ng ating mga kababayan, lalo na sa larangan ng agrikultura na marami sa atin ang umaasa sa mga kababayan nating magsasaka. Kaya maraming salamat po sa mga nagsubaybay at mga mag-share. Dahil sa inyong pag-share, sagip buhay po ang inyong nagagawa. Maraming salamat, ingat po tayong lahat. Narito po ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Luzon. Patuloy pa rin ang epekto ng mga thunderstorm lalo na sa hapon at gabi. Ngayong umaga, bahagya pa rin tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon. Gayunpaman, asahan pa rin ang biglaang buhos ng ulan sa hapon at gabi dahil sa thunderstorm. Kaya kung lalabas ng tahanan, ugaliin pa rin pong magdala ng panangga sa biglaang buhos ng ulan at sa matinding sikat ng araw. Visayas. Inaasahan pa rin natin ang posibilidad na makaranas ng maulap hanggang sa makulimlim na papawirin dahil sa epekto ng hanging habagat. Asahan pa rin po ang mga kalat-kalat na pag-ulan na dulot ng mga thunderstorm. Mindanao. Asahan pa rin ang maulap na papawirin at mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula at Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil sa hanging habagat na nagmumula sa kanluran at timog Mindanao. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Mindanao, lalo na sa area ng Davao at Caraga, kabilang ang North Mindanao, ay inaasahang makakaranas ng maaliwalas na panahon ngayong umaga. Sa hapon at gabi, inaasahan pa rin ang mga biglaang buhos ng pag-ulan dahil sa umiiral pa rin ang mga thunderstorm na lumalakas sa hapon at gabi. Kabilang ang hulo sa makakaranas ng maaliwalas na papawirin na may tsansa pa rin ng thunderstorm. Palawan. Asahan pa rin ang mga bahagyang maaliwalas na papawirin sa umaga na may maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa epekto ng hanging habagat. Kaya iba yung pag-iingat po mga kababayan sa mga biglaang buhos ng ulan na dulot ng mga thunderstorm. Lagay ng karagatan. Sa kasalukuyan, wala pa rin po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating bansa. Inaasahan natin ang light to moderate na magiging lagay ng karagatan sa kanlurang bahagi ng ating bansa dulot ng epekto ng hanging habagat. Mataas pa rin po ang alon sa boundaries ng ating PAR dahil sa hanging habagat. Samantala, makikita natin ang mataas na pag-alon sa area ng Bagyong Sigorio. Kaya lubos natin pinaghahanda ang ating mga kababayan na mangingisda na mapapansin nyo po kung ito ay makalapit ng ating bansa ay asahan po ang taglay na lakas nito na magpapalakas ng alon sa karagatan. Kaya lubos natin pinapag-ingat ang ating mga kababayan na mangingisda sa Hilaga at Silangang Luzon na ipagpaliban muna ang pagpalaot sa nasabing lugar dahil sa inaasahan tayong bagyo na palapit sa Silangang Luzon. Iyan po ang pinakahuling update natin sa lagay ng ating panahon. Ingat po mga kababayan. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Sa magiging lagay naman ng panahon ay asahan natin na dito nga sa may kanlurang bahagi ng Luzon, kasamang Ilocos Region, gayon din sa may Batanes at Babuyan Islands, ay mas gaganda na nga ang panahon. At sa buong kapuluan ng Luzon ay makararanas lamang ng mainit at malinsangan na umaga hanggang tanghali, ngunit pagsapit ng hapon ay magkakaroon na ng makulimlim na kalangitan at mga pulo-pulo mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Ang temperatura nga dito sa may Metro Manila ay aabot mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, samantalang sa Legazpi, aabot naman ng 25 to 32 degrees Celsius. Sa may Lawag, aabot din ng 25 to 32 degrees Celsius at sa Tuguegarao, bahagyang may kainitan at aabot nga ng 25 to 34 degrees Celsius. Sa may Baguio City, 17 to 25 degrees Celsius at sa may Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. Ang magiging panahon naman dito sa may Puerto Princesa at Kalayaan Islands ay halos magiging mainit at maalinsangan din sa umaga at magkakaroon ng tsansa ng mga panandaliang mga pagulan, pagkilat at pagkulog sa hapon at gabi. Ang temperatura din ay bahagyang may kainitan na abot nga yan ng 26 to 33 degrees Celsius sa Kalayaan Islands at 25 to 32 degrees naman sa may Puerto Princesa.
Dito naman sa may Kabisayaan at Mindanao ay asahan din ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at mga pulo-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dala ng localized thunderstorms. Ang temperatura sa malaking bahagi ng Visayas ay aabot mula 26 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa may Zamboanga, 26 to 33 degrees Celsius, samantalang sa Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius at sa may Davao aabot ng 25 to 33 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng panahon sa susunod na 3 araw dito sa mga piling syudad sa may Luzon ay asahan natin na sa may Legazpi City ay magiging maganda pang panahon bukas. Ngunit pagsapit ng Miyerkules ay doon na mas dadalas ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog lalong-lalo pagdating ng Huwebes dahil yan sa epekto ng southwest monsoon o hangin habagat. Samantalang dito naman sa Metro Manila at Baguio City patuloy pa rin yung mainit at maliwalas na panahon sa umaga at tanghali at mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog pagsapit ng hapon hanggang gabi. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay aabot mula 24 hanggang 33 degrees Celsius. Sa may Baguio City aabot ng 17 to 26 degrees Celsius. Samantalang sa Legazpi naman aabot ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa mga piling syudad naman dito sa may parteng Visayas ay asahan natin sa may Iloilo City ay magsisimula na yung makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkilat at pagkulog pagsapit ng Martes hanggang Huwebes. Dahil yan sa epekto pa rin ng southwest monsoon o hangin habagat. Samantalang dito sa Metro Cebu at Tacloban City magiging magandang panahon hanggang Martes, ngunit pagsapit din ng Miyerkules hanggang Huwebes ay patuloy na yung mga kalat-kalat na mga pagulan at matataas na tsansa ng mga localized thunderstorms. At dito naman sa Metro Cebu, agwat ng temperatura aabot mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa may Iloilo City aabot ng 25 to 32 degrees Celsius at sa Tacloban City aabot mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa mga piling lugar naman dito sa Mindanao, sa may parte ng Zamboanga City, aasahan natin yung makulimlim at matataas na tsansa ng mga pag-ulan pagsapit ng Martes. Dahil yan sa epekto pa rin ng southwest monsoon o hanging habagat. Samantalang sa Cagayan de Oro, maganda at mainit ang panahon hanggang Martes, ngunit pagsapit ng Miyerkules ay mas tataas na yung tsansa ng mga pag-ulan. Sa Metro Davao, patuloy pa rin yung magandang panahon, mainit at malinsangan, at meron lang tsansa ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Agwat ng temperatura dito sa Metro Davao aabot mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa may Cagayan de Oro aabot ng 24 to 32 degrees Celsius. Samantalang dito sa Zamboanga City aabot ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng alas 6:22 ng gabi at sisikat naman ng alas 5:41 ng umaga.